Nakatira tayo sa dalawang mundo. Naglalakbay ang isang paa sa katotohanan at nakatapak ang kabila sa kababalaghan. Ngayong gabi, ang inyong matutunghayan ay mula sa koleksyon ng mga kwentong galing sa kabilang dako. Mga bagay na mahirap paniwalaan, maaaring katotohanan, maaaring kathang-isip lamang. Dahil sa bawat haplos ng liwanag ay may kagat ng dilim. Sir, full report sa women's desk. Naayos ko na rin yung sa Soko. Salamat, Ruiz. Sinubukan ko siyang kausapin kanina habang magkatabi kami sa mobil. Ayaw talaga magsalita. Tingin mo may kinalaman siya? Hindi ko rin masasabi yan, sir. Ganyan na ganyan ang modus ng mga akit-bahay ngayon. Tanim kasambahay. Kinukuha yung loob ng amo, tapos pag nanakawan, papatayin pa. Pwede rin namang wala siyang kinalaman at na-trauma siya sa nangyari. Mukha pa namang bagong salta. Mahirapan siyang makalusot sa kaso. Heinous crime. Diretso correctional yan, sir. Salamat sa report. Subukan ko mamaya kung makumbinsi kong magsalita. Clarissa, gusto ko lang naman malaman kung anong totoong nangyari. May kasabot ka ba sa ginawa mong krimen? Baka pwede mo ikwento kung ano nangyari. Sino pumatay sa mga biktima? Sasabihin ka na. Hindi sino. Ano? Bali sa amin nga unang inireport na may nangyaring patayan sa bahay ni Mrs. Claudia Reyes. Negosyante, may solong anak. Pero nahuli naman yung sospek agad na si Clarissa Umali. At ako naman bilang mabuting kapitan ng barangay na to, umaksyon naman kami kagad. Alam ko naman kasi paano gumalaw yung mga akyat bahay na yan eh. Gumagamit sila ng kasambahay bilang kasabwat sa modus nila. Sa lahat ng pumatay niyan. Tama lang na malaman ng taong bayan ang mga ginagawa nilang karumal-dumal na krimen. Ay naku, hindi ko naman po talaga kilala yan si Clarissa. Kasi mula nung pumasok yan ka na Mrs. Reyes, hindi naman namin nakitang naglalabas ng bahay yan. Akala mo talaga may iniiwasan. Alam mo talaga na may tinatago siya. Uy! Ano pa tinatanga-tanga mo dyan? Ikaw ba si Clarissa yung pinadalang katulong ng agency? Opo. Magandang umaga po, ma'am. Mas gaganda umaga ko kung magsisimula ka na ngayon. Marami ako inaasikaso. Ayoko ng tatanga-tanga at ayoko ng tatamad-tamad. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Yung pinalitan mong katulong, ang daming tseche-boreche. Nagtrabaho lang ng konti, pagod agad. Ayoko ng ganon, naiintindihan mo? Opo. Siguro naman marunong ka na ng gawaing bahay. Hindi ka na kailangan turuan. Dolor. Siya si Dolor. Matagal na siya dito. Gayahin mo siya. Walang satsat, trabaho lang. Tatagal ka rin katulad niya. Si Dolor ang toka sa bahay. At ikaw naman ang toka doon sa anak ko si Sophie. Sundan mo siya kahit saan siya pumupunta. At i-report mo sa akin lahat ng ginagawa niya. Naintindihan mo? Opo. Dolor, ikaw na bahala sa bahay, ha? Ikaw na bahala kay Clarissa. Opo, madam. First time mo mamasukan, ano? Halata naman eh. Matara yan, si madam, pero huwag ka matakot. Gawin mo lang ng tama ang trabaho mo. Clarissa, ano na? Sumunod ka sa akin.
Dalhin mo na yung gamit mo. Tapos asikasuhin mo na yung anak ni Madam. Bilis! Lika. Clarissa. Oh. Ito yung kwarto mo, ha? Diyan mo ilagay yung gamit mo, nandyan yung uniforme mo. Tapos mamaya, gigising ni alaga mo. Pasok ka na doon. Salamat po, Ate. Sige. Tigilan mo na ako. Iwan mo na ako. Huwag mo na akong guluhin. Gusto mo lang tumahimik. Parang awa mo na. Umalis ka na. Umalis ka na. Lumayo ka na. At huwag ka nang babalik. Alis! 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 Parang awa mo na. Umalis ka na. Alis! Hoy, Clarissa! May pinapasok ka ba dito? Wala po, Ate Dolor. Eh, sinong kinakausap mo? Wala po akong kausap. Nako, Clarissa, ha? Huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan sa pamamahay na to, ha? At huwag na huwag mo ko madadamay-damay. Alam mo ba, yung pinalitan mong katulong dito, ha? Nalaman ni Madam na nakipag-boyfriend doon sa security guard ng village. Hayun, pinapapasok pa sa gabi. Binuhusan tuloy ng kumukulong tubig ni Madam. Clarissa, binabalaan kita, ha? Ikaw lang inaalala ko. Para sa'yo din to. Dahil tayo rin ang magkakampi lang. Tayong dalawa. Opo, Ate Dolor. Huwag ka namang gulo dito. Parang awa mo na. Pabayaan mo na ako mag-isa. Oh, saan ka galing? Sa labas lang po. May narinig ako nag-uusap kanina eh. Ikaw ba yun? Hindi po. Nagwawalis lang po ako ng dahon sa labas. Nakaugalin ko na po kasi bago matulog. Naniniguro lang ako. Kasi baka tayo pasukin ng masasamang loob eh. Ilak mo na lang yung isang pinto. Kasi halos lahat ng pintuan natin, linak mo na. Bilin ni Madam yun. Sige, pahinga ka na. Kasi bukas ng umaga, asikasuhin mo yung alaga mo, ha? Sige. Opo, Ate Dolor.
Magandang umaga po, Mama Sophie. Hi, ate. Umalis na ba si Mommy? Opo. Ihanda ko na po breakfast mo. It's okay, ate. Sanay na ako. It's okay. Minsan nga, ilang araw, hindi umuwi si Mommy. Puro na lang kasino. Kaya eto, natuto na akong mabuhay at kumilos ng mag-isa. Ikaw, ate. Taga saan yung pamilya mo? Wala na. Uli na ako. Sorry. Hayaan mo, ate. Kung wala ka ng pamilya, isipin mo na lang na kapatid mo ako. Tapos, ikaw, magiging ate ko. Ate Clarissa. Ang alam ko po, ang dating kasama niya sa bahay ay yung nanay niya. At saka yung amai niya, yung kinakasama ng nanay niya. Nabalita na yun dati. Minasakir sila. Si Clarissa lang ang nakaligtas. Siguro, kaya siya umalis. Naging usap-usapan nga dito sa amin na may kinalaman siya sa nangyari. Pero ako, hindi ako naniniwala sa ganun kasi nga kaibigan ko siya. At saka hindi niya kayang gawin yung mga ganun. Lahat ng kasambahay dito sa subdivision, kilala ko. Close kami kasi mayroon kaming asosasyon, yung United and Friendly Helpers of Mataas na Kahoy. Sobrang close kami ng mga kasambahay dito sa loob ng village namin, lalo na yan si Ate Dolor. Apakabait yan, textmate kami yan, close kami. Lagi yan nagbibigay sa akin ng quotes, Bible quotes sa umaga, sa tanghali, bago matulog, nag-good morning pa yan. Kaya, naku, hindi ko talaga alam, pati talaga siya pinatay nung Clarissa na yun. Kinikilabutan ako. Grabe, nakakakilabot. Kagabihin na naman ako mamaya. Si Clarissa na lang susundo sa'yo sa school. Sweet. Thank you. Sino na naman? Anong sinabi mo? Wala, Mommy. I pay for your school, your clothes, your gadgets. Lahat na luho mo. Kaya wala kang karapatang makialam sa lahat ng ginagawa ko. I didn't ask for any of this. Ma, ang gusto kong maramdaman na meron akong magulang. Magsara kayo na maaga mamaya, Dolor. Siguraduhin nyo lang na nakalak lahat. Mamaya manakawan tayo. Yes, madam.
Okay ka lang? Sanay na ako, ate. Dapat masanay ka na rin. It's just... every time I see her, ganyan kami lagi. Kaya minsan, mas gusto ko na lang na wala siya lagi dito sa bahay. Pera lang naman mahalaga kay Mami. Pera, sugal, kung paano pa yumaman. Pero ako, parang wala lang sa kanya. Huwag mo sabihin, anak ka pa rin ng mami mo. Sigurado ako may pagmamahal pa rin siya sa'yo. Ewan ko, Ate Clarissa. Pakiramdam ko, ulila na rin ako. Di ba nga sabi mo, ako na ang ate mo at ikaw na ang kapatid kong bunso? Kaya huwag kang mag-alala. Tuwing may nararamdaman kang ganyan, andito lang ako. Pamilya na tayo. Thank you, Ate Clarissa. Ang galing. Thank you, Ate. Hello? Nato, ano bang balak mong gawin? Kasi ako, sawan-sawa na ako na maging katulong. Relax ka lang, Dolor. Tumitsyempo lang tayo. Nato, ang tagal na natin pinag-usapan to. Sawan-sawa na ako sa bahay na to eh. Ito, may dumating pang isang katulong. Naku, asungot. Wala akong tiwala sa kanya eh. Dispatchahin mo na rin. Walang problema. Gusto mo, siya papalabasin nating sospek eh. Para malinis ka. Bahala ka. Kung ano gusto mong gawin. Basta ako, kabisado ko ng kilos ni Madam. Alam ko kung anong oras siya umaalis at alam ko na ilang araw siyang umaabot sa kasino. Tsaka yung Bolt, alam ko kung saan nakalagay. Sige na, sige na. Ano ba kasi nangyari? Tsaka ano ba yung ibon na yun, ha? Saan ba nanggaling yun? Uy! Saan ba nanggaling yung ibon na yun? Ate Dolor. Ano? Ito yung binabalak nyo. Mapapahamak lang po kayo. Alam ko ngayon ko lang kayo nakilala. Pero pamilya na ituring ko sa'yo. Kay Madam, kay Sophie. Ayoko may mangyari masama sa inyo. Walaan mo ako. Teka,
Ano ba pinagsasasabi mo, ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Ano yun? Hoy, sino ba yan? Sino ba yun? Ano ba nangyayari? Hoy! Ikaw rin po kasi. Ano? Sana hindi mo na binuksan. Sana hindi ka na lumabas. Malungkot kasi ang buhay niya dati. Pinagsamantalahan siya ng amain niya. Ayaw pang maniwala ng nanay niya. Ang kwento niya dati sa akin, may isang maligno nagkagusto sa kanya. Taglugar ang tawag namin doon. Noon, binibigyan siya ng mga handog, mga dahon, mga prutas, tapos naging patay na hayop. Kinausap niya. Sinabihan niya na tigilan ang pagsunod sa kanya, pero ayaw ng taglugar. Kaya nung pagtangkaan siya mulit ng amain niya, nagalit ang taglugar. Pinatay ang nanay at amain niya. At iyon daw ang nagligtas sa kanya. Karamihan sa mga Pilipino ay naniniwala pa rin sa mga nilalang na base sa lumang pananampalataya ng mga ninuno. Madalas itong kadikit sa pagsamba sa kalikasan o animism. Naniniwala tayo na may mga nilalang na nakatira sa anyong kalikasan, gaya ng taglugar. Sikat ito sa bandang Visayas region. Ang paniniwala rin nila, pwede itong mapigilang pumasok sa isang bahay kapag naglagay ng mga bagay na may tanso sa may pintuan. Dahil kapag ang taglugar ay nakapasok na sa loob, mahirapan ka nang palayasin ito. May mga kwento rin na nagkakagusto sila sa mga tao. Ang hindi lang natin alam ay kung anong mangyayari kapag tinanggihan ang inalay nilang pag-ibig. Itong taglugar na sinasabi mo, ang pumatay kina Mrs. Reyes, Dolor, at itong Sinato. Kaya gawa-gawa mo lamang ito para makatakas ka sa nangyari? Kasi ang balita namin sa nakakalap naming impormasyon, abusadong amo ito si Mrs. Reyes. Yung pinalitan mong katulong, binanlian ng kumukulong tubig. Sabihin mo na sa amin kung sino ang kasabwat mo, baka magawan pa ng paraan na gawing witness ka. Sasabihin man ako sinong totoong magnanakaw. Kailangan kumilos na tayo ngayong gabi. Bistado na tayo. Bistado na ako nung bagong katulong. Aba, tinatakot pa nga ako. Ano sabi mo? Tatakot ako dito ngayon? Ano ka ba naman? Ang tagal kuminan man ng tumbahay na to, mapupunta lang sa wala. Basta tuloy tayo mamayang gabi. Alam mo na kung anong gagawin mo. Clarissa, pakitawag mo nga si Sophie. Gusto ko siya baka usap, ha? Sophie, pinapatawag ka ng mommy mo. Bakit daw? May dalaw ka? Bakit, Ate Clarissa? May naalala lang kasi ako. Yung magkakaroon kasi ako yung mga bagay na nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Ate, anong ibig mong sabihin? May sakit ka ba? Anong nararamdaman mo, ate? Sabihin mo lang sa akin. Hindi. Mas inaalala lang kasi kita. Bakit naman, ate? Ayoko kasing mangyari sa yung mga nangyayari sa akin. Ate, hindi talaga kita maintindihan eh. Basta, Sophie. Hanggang nandito ako sa bahay niyo, ate mo ako. Aalagaan kita at proprotektahan kita. Ate Clarissa, salamat. Buong buhay ko, ngayon ko lang yung narinig.
Thank you, Ate Clarissa. Palit ka na. Hinintay ka na ng mami mo. Hintayin kita dito. Sige, Ate Clarissa. Nasa kwarto ay bruha kong amo. Pati yung Bolt nandoon. Dali, maglagay. Sandali. Si Clarissa, huwag mo kakalimutan na siguraduhin mapatay sila lahat. Sige lang, bilis. Kanina, bakit tayo hinahanap eh? Ano to? Nakita ko to sa main gate eh. Sa back door. May pinabala ka ba sa akin? Mangkukulam ka ba? Pinakukulam mo ako? Kaya ako siguro minamala sa kasino eh. Dahil dito eh. Halika. Ma'am, may papaliwanag ka sa akin eh. Sa tayo yan. Okay ka na? Ate. Ang ganda nito, ha? Ang pinto bukas. Ang back door bukas. Anong ibig sabihin nito? Nagpapapasok ko na magnanakaw? Kaya siguro nababawasan yung mga alahas ko sa taas eh. Kaya siguro nawawalan ako ng pera doon sa kahadiyero ko eh. Pinabala ka masama do? Siguro naglalaki ka. Malandi ka din. May tinatago ka din kalandian sa katawan mo talaga eh, no? Magnanakaw ka na. Malandi ka pa. Kung ako sa'yo, umuwi ka na ng bundok. Total din naman eh! Baboy ka! Baboy ka! Doon ka bagay! Total... Sige na! Nasa ko! Mami? Mami! Sophie! Si Mami! Dito ka lang! Sophie! Ate, si Mami! 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 Sophie! Mami! 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 Habulin mo! Patayin mo na! Bilis!
Paano mo napatigil ang taglugar? Pumayag ako sa gusto niya. Sa kanya lang ako. Kami lang magsasama sa habang buhay. Sa kanya lang atensyon ko. At ayaw niyang lumalapit ako sa ibang tao. Lalo na sa ibang lalaki. Nalalaman ko tungkol sa teenager na bata na yan, kinuha na ng ama niya. Doon na yata sila sa abroad maninirahan. At yun nangyari sa presinto, ibang klase talaga ang mga kriminal ngayon. Wala na sinasanto. Pero yun ba naman na pasukin yung headquarters ng pulisya para lang ilabas yung Clarissa na yan? Kaya talaga dapat pagkukuha ng kasambahay, yung mapagkakatiwalaan. Hindi kay gaya nung mga kilabo talaga. Hindi naman sa sa pagbubuhat ng bangko. Yung amo ko, masayang-masaya siya sa serbisyo ko. Isipin mo, marunong ako maglaba, maglinis ng bahay, magluto. Masarap akong magluto at marunong ako mag-alaga ng bata. Pati manicure, pedicure, tsaka masahe. Naku, ginagawa ko yan sa amo ko. Kaya naku, dapat hindi talaga kayo kumuha ng kagaya ng Clarissa. Talagang dapat iniimbestigahang mabuti yung mga kinukuhang katulong. Katakot. Kung naniniwala ako sa taglugar, oo naman. Sa kwento ni Clarissa na may nagkagusto sa kanyang taglugar, di ko masabi. Ang masasabi ko lang sa kanya, sana masaya siya kung nasaan man siya. At sana masaya siya sa mga naging desisyon niya sa buhay. Mag-a-apply po sana ako ng kasambahay. Lika, pasok muna tayo sa loob.
umaga, sir. Ikaw ba si Lorena? Ay, opo. Ako po yung pinagbabantay dito ni Nestor. Hindi rin kami magtatagal, Lorena. Nakaabutan pa kami ng dilim. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako sa bahay na to. Kahit na alam kong magpapaalam na ako dito, hindi pa rin ako mapakali. Gusto ko makaalis na dito agad-agad. Yung tatay, nagiging bayolente sa sarili ng pamilya. Hanggang isang araw, nagpakamatay yung nanay. Yung mga malyari, mayayaman ng mga yan. Pero mapang-abuso yung tatay. Sinasagad yung mga magsasaka at hindi pa binabayaran ng tama. Yeah! Hoy! Tabi ka dyan! Parang mo tamaan! Sige. Ano yung mga yan? Sabi ng mga taga rito, malagad ang tawag sa kanya. Ilag! Manawa!